Narito na ang mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo na hatid ng GMA News. Yung wala na naman ho dito. Unang balita! Nag-walk out ang minority senator sa gitna ng mainit na debate kaugnay sa mosyong amyendahan ng Senate rules para payagan ang remote o virtual na pagdalo sa sesyon. Ayon sa isang senador, baka may mga kasamahan silang maaaresto kaya tila minamadali ang pagbabago sa Senate rules. Bagay na pinalagan ni Senate President Alan Peter Cayetano. May unang balita si Ian Cruz. Mainit ang diskusyon ng talakayan sa Senado ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang rules para mapayagan ang remote o virtual na pagdalo sa mga sesyon ng Senado. Nauwi ito sa pag-walkout ng minority senators. Common sense, hindi naman tayo journalist tayo, di ba? Common sense. Give way, guys. Give way, please. BS. Give way Kung po. ano yung mga rules. Sir, give way po. Tayo. Hindi tayo lukuhin. Palabas, sir. Bakit po? This is a travesty of our rule. Binabraso ng mga sa minority. Sir, bakit po kayo nag-walkout? Kasi mali yung gagawin nilang pagboto eh. Mali pa kaya mga rules, mali yung proseso. Wala pa ng debate sa substance. Bakit po sa tingin nyo gusto nilang mangyari ngayon yon? Hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Noong May 11, pagpasok ni Senador Bato de la Rosa at pagpalit ng liderato ng Senado, nagmosyon si Senador Marcoleta na amyendahan ng Rule 14 at magdagdag ng paragraph sa Section 41 para payagan na makadalo at makalahok sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference, video conference at iba pang virtual and electronic means ang isang senador. Sinabi ni Acting Majority Leader Joel Villanueva na ibinabalik na sa plenaryo ang pagpapasya sa mosyon ni Marcoleta na unang na-refer sa Committee on Rules. Agad itong tinutulan ni Senador Ping Lacson lalo't na-refer na raw ito sa komite. Pero gate ni Senate President Alan Peter Cayetano, pwedeng magpasya sa isang mosyon ang plenaryo na mas mataas sa isang komite alinsunod sa Rule 136 ng Senado. Tutol dito si Senador Kiko Pangilinan at kaisa niya si Senadora Risa Ontiveros na sa Lunes pa pwedeng pagbotohan ng mosyon ni Marcoleta dahil ngayon lamang daw nagmosyon si Marcoleta matapos ibalik sa plenaryo ang mosyon niya noong May 11. Ito pong mosyon na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong mosyon po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi ito tinanggap ni Ontiveros. Sinuspinde ang sesyon pero makikitang patuloy pang nagdidiskusyon sina Marcoleta at Ontiveros. Pagbalik ng sesyon, ang nais si Senate President Cayetano, pagbotohan na kung pwedeng talakayin ba nila ang amendment ni Marcoleta. We're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. Git ni Senador Erwin Tulfo, pwede lang ang virtual na pagdalo kung may force majeure o national emergency. Baka raw dahil may makukulong na senador kaya minamadali ng mayorya ang pagbabago ng rules. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably
2 of our colleagues might land in jail this weekend. Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, this Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam Madam President. Chair, We the recognize gentleman Senator- is out Senate of President. order because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. Nagsasalita pa si Cayetano nang maganap na ang walkout. Can be discussed in the... Tanging si Senate Minority Leader Tito Soto ang naiwan sa plenaryo sa hanay ng minorya. Kalaunan ay inadjourn din ang sesyon dahil sa kawalan ng quorum. Reaction din sa pag-walkout ng members of the minority? I said life goes on. So we continue on Monday. Ito ang unang balita, Ian Cruz, GMA News. Napaismid si Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin kaugnay sa alegasyon ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos na may planong no-L o no election scenario sa 2028. Sir, statement on the no-L? Your sister said that you wanted a no-election scenario. I wanted a no election. Allegedly, sir. Ang no-election scenario ay binanggit ni Senadora Marcos sa sesyon ng Senado nitong Lunes. Aniya, pinaplano umano ng Pangulo at ng ilang mambabatas ang charter change para ma-extend ang kanilang mga termino. Pinabulaanan na yan ng mga miyembro ng Senate Minority, gayon din ng ilang lider sa Kamara. Nasa Japan ngayon ang Pangulo para sa kanyang unang state visit doon. Sa pakikipagkita niya sa Filipino community sa Tokyo, pinalalahanan niya ang ating mga kababayan na panatilihing maayos ang samahan nila ng mga Japanese. Pinabulaanan din ng ilang mambabatas ang alegasyon ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa charter change, term extension at no election scenario. Wala kaming narinig na ganyan, walang napag-usapan. There is no truth to any discussion on no election and even extension of terms. Sabi ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, posibleng paglilihis ito sa gitna ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si House Senior Deputy Speaker Representative Ferdinand Hernandez naman, na pinangalanan din ng senadora, ayaw ng patulan ang tinawag niyang espekulasyon at chismis. Tinawag naman ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na kahiya-hiya para sa Senado ang ginawa ni Senadora Marcos. Sinabi niya rin ito ang kabuuan ng kung ano ang mali sa politika sa Pilipinas, ang pagpapalabas ng anyay chismis bilang privilege speech at propaganda bilang ebidensya. Pinabulaanan din ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na napag-usapan ito ng mga mambabatas. Hindi rin daw ito nabanggit sa pag-uusap kaugnay sa impeachment ng vice. Never brought up, never discussed, and never was made a part of the consideration in the vote. Nagnegatibo sa paraffin test ang mga miyembro ng Philippine Marine Corps na nasa Senado na magkaroon ng pamamaril doon noong May 13 ayon sa Philippine Navy. Sabi ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez, hindi nagpaputok ng baril ang Marines. Nakatalaga ang Marines doon para magbantay ng seguridad sa paligid ng Senado. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nasa loob ang Marines noong May 13 dahil ipinatawag sila ng Office of the Senate Sergeant at Arms para i-secure ang gusali. None of them have fired their weapons. None of them directly participated in such incident, in the shooting incidents.